Mayor, hindi ho naman natin maitatanggi, no? May mga mayors na contractor din, no? May mga gobernador, contractor din. Oo. So, paano kaya ito? Kasi nga, isa sa mga issues kung bakit po tayo may napakalaking shortage po ng classrooms dahil din sa corruption sa DPWH. Di ba, yung mga contractor, nag-award ng kontrata, hindi na po tinapos, iniwan na lang kasi nga nagkalagayan na. Paano po kaya ang check and balance doon kung yung LGU, ang contractor po si mayor o kaya si vice mayor o si konsihal? Una sa lahat, yan po ay conflict of interest. Bawal na bawal po yan sa ating batas at yan po ay illegal. No? So hindi po talaga dapat pag-undertake ng projects ang anumang kumpanya kung sakaling yung mayor, governor o sino mang local official po na that is a conflict of interest and it is not allowed under our laws. So number one, meron naman po tayong existing laws and guidelines regarding this. Ang COA, of course, nandiyan po, no? Meron tayong mga local COA, mga national COA na magmomonitor. And even si Secretary Angara po mentioned that they will have an oversight committee. And hiwalay po dyan si Senator Bam Aquino. Binanggit niya na being the chairperson ng basic education sa Senado, ay may oversight po sila sa construction na ito. So, mamonitor po ang lahat ng LGUs na mag-undertake ng ganitong classroom building construction. Of course, at any point no na makita na merong anomalya dito, substandard or di kaya yung mga contractor ay yung mayor din o yung governor din, at any point pwede namang file ng kaso po yan. At ito, Manong Ted, no, personal opinion ko po ito. Opo. DJ Chacha, if I may share, no. Alam naman natin itong napakalaking anomalya o skandalo na ating kinakaharap ngayon, no, pagdating sa mga flood control projects, no. Mas mulat na po ang ating mga mamamayan ho ngayon, no. Alam na ho nila kung ano yung mga naging sistema ng korupsyon o panlilin lang po sa ating mga mamamayan. So, mas mapagmasid na po ang ating mga mamamayan ngayon. So, my advice to everyone listening, no, kung nakikita ninyo na mayroong konting katarantaduhan yung mga ginagawang proyekto sa inyo pong lugar, then you can always take legal action. You can file cases, sumbungan ninyo sa mga otoridad para ma-monitor mabuti. At the end of the day, Manong Ted, ako, again, on a personal note, anong kaibahan po nito dahil kami na ho ang mag-undertake. Because ako po, I am a mayor. I'm the mayor of San Juan. Every day kasama ko pong aking constituent. Nakakaharap ko sila, nakakasama ko sila. It is to my best interest na magawa ko po ito ng maayos. Because pag ito pumalpak, pag maging substandard, sino nga habulin? Ako rin po. Ako po ang hahabulin ng aming mga mamamayan. So, yung ating accountability po ay nandyan. So, of course, I will make sure that there will be no anomalies or no deficiencies when it comes to the implementation of these classroom buildings. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!